Leonardo's POV. Di pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Leonardo habang ginagayat ang spam na inihanda ni Monica para sana lutuin. Sandali nga, bakit akong gumagawa nito? Ako ang amo dito? Monica! Sigaw ko para tawagin at pabalikan ang baliw kong yaya dito sa kusina. Pero nakailang tawag na ako, walang Monicang sumasagot at lumalapit. I went to Monica's room but I saw her sitting in the couch while watching drama. Sa sobrang focus niya sa pinapanood niya, ni hindi man lang ako pinansin kahit nasa gilid niya ako at nakapamewang. Naluha pa nga talaga. Ano bang iniiyak mo dyan? Magluto ka na doon at makakain na rin ako. Ini-off ko ang TV para tumigil na siya sa kahibangan niya. Sir, ano ka ba naman? Wala ka bang puso? Kita mong ililibig na si Aliana. Kawawa naman ang mahal kong Cardo. Oh my! Hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko sa taong to. Bilisan mo na, magluto ka. Dami pang satsat. Bulyaw ko sa kanya. As we went to the kitchen, pinagmasdan ko kung paano magluto si Monica. At dahil may sasira talaga siya, hindi man lang niya nilagyan ng mantika ang kawali bago ilagay ang spam. Ako na nga lang magluluto. Baka malason ako sa ginagawa mo. Kunin mo na lang yung sansi doon. Mariing singhal ko sa kanya. Ano bang alam gawin ng katulong ko? Kung sa lahat ng halos na bagay pumapalpak pa rin siya. After 2 minutes, inabutan niya ako ng tinidor. Para saan ang tinidor? Tutusukin ko ang niluluto ko? Monica, I said, sansi or spatula, hindi tinidor. Akala ko ayos ng lahat, pero mukhang matindi pa rin talaga ang pagkaluwag ng tornilyo sa utak ng babaeng ito. Maya-maya pa'y may inabot naman siya sa akin, at kulang na lang ibato ko sa kanya. Kailan pa naging sansi ang platito? Ano ba? Hindi mo ba alam kung anong sansi? Nagtitimping tanong ko sa kanya. Lumapit ako sa mga utensils. Kinuha ang sanse para pakita sa kanya. Monica, ito ang sanse. Ito! Gigil na saad ko sa kanya. Sir, alam mo naman pala ba't di na lang ikaw kasi ang kumuha? Baliwalang sagot niya. Kung ilagay ko sa lalamunan niya tong sanse, may pasagot-sagot pa siya sa akin. Kalma, babae pa rin yan. Sira lang talaga. Hello everybody, is anybody home? Handsome Chad is here. Dinig ko ang sigaw ni Chad na bigla na lang sumulpot sa pamamahay ko. Ito pang isang sakit sa ulo. At ano namang ginagawa ng baliw kong pinsan dito? May kasama pang ang babae. Halos takasan naman ang kulay sa mukha si Monica na makita at dalawang dumating at tumiretso ng kusina. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Chad sa amin. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Chad habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Monica. Of course, she's my new nanny, Monica. Sagot ko sa kanya. And this is Chad, my cousin. Dagdag ko pa, habang palipat-lipat tinuro silang dalawa sa isa't isa. Ah, nanny? Nagtatakang ulit ni Chad bago umiling. Kumain na kayo? At anong sadya mo dito? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Umupo na kami sa pagkainan ni Chad, pati na rin ang babaeng kasama niya. Niyaya rin ni Chad si Monicang kumain na muna, pero tumanggi naman ang dalaga at nanatiling nakatayo sa gilid namin. Can you please give us some water? As you can see, walang tubig dito sa mesa. Maarting utos ng girlfriend ni Chad kay Monica. Nakinangiti naman ni Chad. I wonder why he smiled though. Bakit di ka kumuha bago ka umupo dyan? Muntik ko nang maibuga ang kinakain ko sa sagot na magaling kong yaya. Si Chad naman kulang na lang mamula sa sobrang pag-ubo dahil nabulunan ng sira. Pero magaling kong yaya nagmarcha papunta ng sala. Only to stop when Chad's girlfriend shouted at her. Aba, ayos. Hey you, come back here. Sino ka para sagot-sagutin ako ng ganyan? Samantalang muchacha ka lang naman dito? Do you have any idea kung sino ko? Nanggigigil na sigaw ng babae kay Monica, while Monica looked at her from head to toe with sarcasm. Maria Fuentes, the newscaster. And for your information, it's Sunday. Day off ko, natural. You should know that, right? Wala ba kayong katulong sa bahay nyo? Matapang na sagot naman ni Monica na mas lalong kinainis ng isa. Pero ang kinagulat ko ay ang pagsasalita ni Monica ng wikang English. She seems expert saying those words in English. Ni hindi man lang siya kumarap habang nagsasalita. At kahit di ko kilala itong kasama ni Chad, but Monica knows her. I see her smirk also after saying the name of that woman, as if it tastes bitter in her mouth. This nanny of mine gave me a headache. Palaisipan talaga sa akin kung paano ko naging katulong si Monica.
I need to know everything about her. I need to know her better. Monica's POV. Hey, mahal na senyorita. Ano naman hong pumasok sa iyong napakagandang isipan para ikaw ay mamasukang yaya sa aking pinsan? Tanong sa akin ni Chad nang mabutan niya ako sa likod bahay ni Leonardo. Kampanting nakaupo at nakatanaw sa malayo. Malayo ang tingin, yun pala'y banlag. Nangaasar pang kanta niya. Sira? Déjame solo por favor? Utang na loob, iwan mo ko. Muli akong pagtataboy kay Chad. Gustong bad trip ako, makakalbo ko tong pese na to Sa pangasar niya. De me gusta, mi senyorita? Sungit naman ito. May buwanang dalaw ka, no? At saka wag mo akong maispa-espanyol dyan. Baka hindi kita matansya, pakunin kita ng isang balding tubig. Pasigaw ding belta niya. Wala na talagang pag-asa ang kulokoy na to. Sagad hanggang boto ang kakulitan. At habi niya talaga ang mangpikon. Sana lang talaga mapansin niya si Bella hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang tatandem sa pagiging sira. Hoy bughaw ha, wag na wag mong mabanggit dyan sa pinsan mong yan ang tungkol sa akin. Ayokong umuwi sa hacienda, not now. Pananakot ko kay Chad habang tinuturo pa ang mukha niya. Bakit? Na-in-love ka na ba sa pinsan kong bato? Naku day, pagigihan mo para naman makalimutan na yung ex niya at nang maging totoong tao na siya. Sa sinabing yun ni Chad, mas na naging palaisipan sa akin ang love story ng gwapo kong amo. Aba, siguro may tagas ng utak ng ex niya kaya iniwan siya. Dahil kung ako lang nun kang iwan ko yung kalabaw na yon. I mean, he's handsome, rich, macho. Bukod sa lahat, macho siya, gwapo at mayaman. Napakarami niya kayang katangian, halos hindi nga mabilang. Pero bakit ko ba siya iniisip? Crush ko na ba siya? Ano bang nangyari sa kanila? I asked him curiously. That's not my story to tell. Even me, hindi ko pa nakita yung si Vanessa. At ikaw naman, saksakan ka ng chismosa. Sa sinabi niya ni Chad, binatukan ko siya ng pagkalakas-lakas. Yung tipong maaalog ang buong pagkatao niya. Nagtatanong lang, chismosa agad? Ano ba yung mga tunay na chismosa sa daan? Akala mo, mga CCTV kung makatingin sa daig pang globe? Hindi lang mundong abot, kundi buong kalawakan. Alam mo Monica, ito ha, advice lang. Huwag mong hayaang mahulog ka kay Leonardo. Panigurado ko, di ka masasaktan, mabubuntis ka lang. Ang pesteng bughaw. Hahambalusin ko sana kaso biglang tumakbo. Madapa ka sana, yung unang uso tapos durog ang bungo. Pahabol kong sigaw sa kanya, pero tinawanan lang ako. Leonardo's POV. Leonardo is busy preparing his things for 3 days working on site. Ang office firm niya ang napili ni Mateo para sa expansion ng negosyo nito. Matagal na rin ang planong napag-usapan niyon at hanggang ngayon nga hindi pa tapos dahil sa nuknukan ng arte ang kaibigan niya. Nasabihan at na-meeting niya na rin ang buong team niya para sa pagbabago na naman ng gagawin nila sa kagustuhan na rin ng sira niyang kaibigan. As I went to my closet to get some clothes, nakita ko ang kwintas na binigay sa akin ni Vanessa noon. Kinuha ko yon. Pinakatitigan habang pinag-iisipan kung isusuot ko pa ba o hindi na. Pero para saan pa? Wala naman na siya. Hinarap ko ang aming life-size na larawan na nakasabit sa dingding. Kinausap siya na parang tulala. Hoy, sana ayos ka lang. Masaya ka ba ngayon? Sana masaya ka at nabot mong pangarap mo. Lagi mong sinasabi ng pangarap mong yan, hindi lang para sa'yo but for me and for your family also. How was that? Nakakatawang isipin pero wala ako ibang pangarap kundi ikaw lang. Makasama ka lang habang buhay, but you chose your dreams. You left me. Hindi ko man ginusto at sinasadya, pero may luhang pilit kumawala sa mata ko habang inaalala yung nakaraan naming dalawa. Kung pwede lang ibalik, di sana sumama na lang ako sa araw ng pag-alis niya. But the question is, am I willing to give up everything just to be with her? I don't think so. Oo, mahal ko siya, pero di ako pwedeng mawalan ng trabaho sa oras na yon. Nagsisimula pa lang ako halos sa firm ko noon. Though galing ako sa mayamang pamilya, hindi ako yung tipo ng lalaking nabubuhay at natutulog ng matiwasay sa ilalim ng yaman ng pamilya ko. Gusto ko patunayan yung sarili ko. Gusto ko na gumawa ng mas mahusay. Gusto ko ipakita at marinig sa pamilya ko na sabihin nilang, "That my son, and we are so proud of him." Siguro nga pareho lang kaming may gustong marating at patunayan, kaya maling pinapili ko siya. Kasi nakampante ako. Kampante ako na akong pipilian niya. But knowing Vanessa's personality, no one can dare let her down.
at ilihis ang tingin sa daang gusto niyang tahakin. Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang pumasok ang magaling kong katulong sa kwarto ko nang walang paalam o pasabi man lang. Ni hindi rin siya kumatok bago man lang pumasok. Sir, magpapaalam sana ako eh. May date kasi ako, ayos lang ba? Tanong ng katulong ko habang paminsan-minsan lumilingon sa picture namin ni Vanessa na nakasabit sa pader. Pero sabi niya may date siya. May bagong boyfriend pala tong yaya ko. Sa bagay, maganda si Monica. Gandang hindi mo akalaing mag-a-apply bilang isang katulong. Sige, pero sa susunod sana kumatok ka man lang. I'm a private person, kaya ayokong pumapasok dito sa kwarto ko nang walang pahintulot. Sunod-sunod kong litanya sa kanya. Kahit medyo nagigilty ako sa klase ng pananalita ko sa kanya. Kaya tumalikod na lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sorry, promise I won't bother you next time. Thanks anyway. Halos mabali naman ang leeg ko sa agarang pagpihit para tingnan siya dahil sa mga sinabi niya. Lalo na nga sa wikang ginamit niya. Tatanungin ko pa nga sana siya but it's too late dahil lumabas na siya kaagad. Pagkasabi noon, ngayon sigurado akong hindi basta-basta ang katulong ko. Sisiguraduhin kong malalaman ko rin kung may itinatago ba siya sa akin o wala. Monica's POV. Di naman alam ni Monica kung bakit bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. I thought that Leonardo's ex was sophisticated, glamorous, gorgeous, and looks intimidating. But when I saw their picture hanging on the wall in Leonardo's room, it seems like there is nothing special about that girl. What is her name anyway? Vanessa? Mas maganda pa ako sa kanya. Mukhang mas sexy din. Pero bakit iniiyakan siya ni Leonardo? Kanina bago ko pumasok sa kwarto niya, kakatok sana ako. Pero bahagya naman nakabukas kaya akala ko ayos nang pumasok. But I got stunned when I heard him talking. At nang silipin ko siya, nakita ko, kinakausap niya yung larawan ng ex niya. Nakakatawang tingnan kung paano niya yun kausapin. Gusto ko man siyang gulatin at asarin, pero hindi ko naman nagawa. Lalo na nang makita kong luha sa mga mata niya. Mahal na mahal niya nga siguro yun. Wala tayong laban, day. Pagkalabas ko ng bahay, siya namang pagpasok ng pesting babae ni Chad sa sasakyan nila. Pasakay na rin ang lalaki pero nakita akong lumabas. Saan ang larga ng senyoritang yaya? Tatawa-tawa pa tong lalaking ito. Ang sarap talang sungal-ngalin eh. Magkikita kami ni Bella, kaya ihatid mo ako sa airport para naman may silbi kang lalaki ka. Sagot ko sa kanya. Nag-message kasi sa akin si Bella na uuwi siya dahil may dapat siyang asikasuhin tungkol sa amo niya. Pagkasakay ko ng sasakyan ni Chad, katakot-takot na palilisik ng mata ang napala ko kay Neri. Why did you make Sama to that yaya, hon? Kung pwede lang sanang hilahin ang dila ng gagang to, ginawa ko na. Napaka-arte, kala mo naman sinong maganda. Mas maganda pa naman sa kanya si Bella, pwe? At talagang umabrisyete pa ang maharot sa balikat ng sirang si Chad. Kala niya naman type ko yung bugaw na yan. Neri, honey, hayaan mo na. And I will drop you in your condo. Maya asikasuhin lang ako. Hinagkan pa ni Chad ang maharot na babae pagkasabi niya nun. Kung pwede lang sumuka dito sa sasakyan niya, baka sumuka na ako kanina pa. Nakakadiri silang dalawa. After an hour, naihatid na namin si Neri. Habang kami naman ni Chad papuntang airport para sunduin ang lokaret na si Bella. I saw Vanessa already. Mahina akong saad kay Chad. Muntik naman akong mangod-ngod sa biglang pagpreno niya ng sasakyan pagkasabi nun. Ano ba? Kung balak mo magpakamatay, please lang. Mamaya na lang ihatid mo muna ako sa airport. Nalakas na bulyaw ko sa kanya. Puisit na to? Balak ba yatang bangasan na maganda kong mukha? Anong sinasabi mo? Saan mo nakita si Vanessa? As in si Vanessa na ex ni Leonardo? Sunod-sunod niya pang tanong. At talagang balak pa muna niyang makipagchismisan sa akin. Pero sige, pagbigyan. Yup. Naroon sa kwarto ni Leonardo nakasabit sa dingding. Bale walang sagot ko. Kumulot naman ang noo ni Chad at nagtatakang tumingin sa akin. Bakit? Buti pinapasok ka niya sa kwarto niya. I mean, napaka-private ng taong yun. What did you do? Kulot noong tanong niya. Kung alam niya lang. Kahit nasaktan ang ego ko doon, okay lang. At least, nakita ko na kung sinong kakompetensya ko. Teka, so, crush ko na talaga siya? Ano bang tipo ng pinsan mo? Instead of answering his question, I asked him. Nagtataka man, sumagot pa rin siya sa akin. Ngunit kung alam ko lang, sana pala hindi ko na siya tinanong. Pagdating sa babae, I think he likes simple yet with sense. Sexy but not too much.
Brainy but not nerd. Marunong magluto at may talent. Basta lahat ng yon wala ka. Eksahiradong sagot niya. Buisit na child. Maniniwala sana ako pero may ganong kasunod pa. Ano naman ngayon kung mahirap akong abutin? Ano naman ngayon kung super sexy ako? Ano naman ngayon kung matalino ako? Ano naman ngayon kung di ako marunong magluto at kung wala akong talent? Ang mahalaga, napatawa ko siya at malaking achievement na yon. I smiled with that thought. Totoo namang napatawa ko siya sa corny kong joke dati. Kung kailangan ko mag-isip ng maraming jokes para sa kanya, para mapasaya siya, araw-araw kong gagawin para makapasok na rin ako sa puso niya hanggang sa dumating yung araw na ako na ang mundo niya.